I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within his presence. I speak Jesus. Magandang gabi po sa bawat isa at welcome po sa ating midweek service. So, dumako po tayo sa Word of God. At sa gabi po ito, ang ating text po na pag-aaralan ay tungkol po sa
ay sa Philippians 4 verse 6 to 7. Ang sabi po dito, no, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts, your minds in Christ Jesus. So, maari din po natin siyang basahin din sa Tagalog. Try po nating basahin sa Tagalog. Para po mas maunawaan po natin. Ayan. Sabi po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng isip ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo. So, yun po yun sa Tagalog. So, eto kasi sabi ko, nang inaano ko siya, Lord, ano po ba yung verse na ibibigay niyo sa amin ngayon? Na talagang in need ng mga tao ngayon. So, dito ako ni Lord dinala sa verse na to ng Philippians 4, 6, and 7. Kasi nga, bakit ito relevant sa ngayon? Kasi nga, it's all about anxiety and stress. Na karamihan sa mga tao ngayon, sobrang naboburden sa uncertainty, kung ano yung mangyayari dahil sa gera, sa gasolina, pagtaas ng gasolina. Buti nga ngayon medyo nagro-rollback na. Tapos may financial struggles, mga health concerns. Alam niyo po, parang ang dami ngayon yung nagkakasakit. Parang halos every week na nga itong linggo na to, parang sunod-sunod yung patay na napupuntahan namin. So, makikita natin dito na nasa verse na to, very relevant siya. Kasi yung mga tao talaga namang they become anxious of anything. Parang lahat na lang, ngayon nga, sabi ko nga yung uncertainty, financial struggles, maging health, ganun, talagang lahat yun, pinoproblema ng mga tao. Na dito nire-remind tayo that prayer is a refuge. Ang ating ang panalangin po no na napakahalaga. Kaya sabi dito no, by prayer, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So 'di ba, sa ating panalangin sa Diyos, sa pamamagitan ng ating panalangin, kung ang prayer is a refuge, ito yung masisilungan natin ano, magiging kanlungan natin. Kinakailangan, sabi niya dito, no, na kung saan nandun po yung may gratitude. Ini-emphasize kasi dito yung yung thanksgiving, even in difficulty. Pagpapasalamat sa kabila ng, alam mo yung kahirapan, sa kabila ng pagsubok. Kasi pag nagiging mapagpasalamat tayo, sinishift ang ating perspective mula sa takot kundi sa patungo sa pananampalataya. So, yun yung kagandahan po ng pagpapasalamat. Kaya talagang sinasabi ni Lord, di ba? Meron dapat tayong thankful heart. Parati tayong nagpapasalamat sa Diyos. Kasi nga, this is shifting our perspective from fear to faith. Ayun. So, kapag tayo po ay nagpapasalamat. Dito din sa verse na to, sabi din karugtong kasi no, do not be anxious about anything but in everything by prayer and petition with thanksgiving
present your request to God. I-present natin yung mga prayers natin kay Lord. Ano ba yung gusto natin na mangyari? And ang sumunod doon, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. So kapag ipipresent natin through prayer and petition, ang ating mga request na to kay Lord, na may pasasalamat, in return, si Lord, binibigyan tayo ng kapayapaan. The promise of God's peace is deeply relevant sa ating mundo ngayon. Sa atin, filled sa ating mundo na punong-puno ng conflict at pag-aalala. Kasi nga, nandun tayo, we live in fear. Diba? Andun yung anxiety sa maraming sitwasyon. Kasi nga, because of the uncertainties na nangyayari sa sitwasyon ng buhay natin, sa sitwasyon ng buong mundo. So, yun. Again, sinasabi dito na ang kapayapaan ng Panginoon that transcends all understanding. Pag sinabi nating transcends, hindi ito kaya ng ating human understanding, kundi ito yung kakayanan ng Panginoon na ipaunawa sa atin yung mga bagay na hindi natin kayang unawain ng ating human understanding. So napakahalaga po nun na talagang nandun tayo. Yung kapayapaan na hindi lang siya katahimikan, kundi kabuuhan na mula sa Diyos. Yun po yung kapayapaan na inaano ng Diyos sa atin. At yung panghuli po is yung mag-ingat. Tayo po ay, sabi po doon tayo po ay is to trust in God. Ilagak natin ang ating tiwala sa Diyos. It calls us to surrender, control, and rely on divine wisdom rather than our own limited understanding. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, Lord, kayo na po ang bahala, suko na po ako. Kumbaga, umaasa tayo sa divine wisdom kaysa dun sa pansarili natin na limitadong pagkaunawa. Kasi God's understanding transcends. Tumatagos, lumalagpas siya dun sa kakayanan ng ating pag-iisip. Sobrang limitado lang tayo, but God's thinking things beyond what we know. Yung karunungan niya beyond dun sa alam natin, kaya natin. So, talagang this verse napaka-relevant sa ating kapanahunan. Kasi nga it is all about anxiety and stress. Tungkol din ito na dapat tayo ay magpasalamat sa Diyos. At tayo ay through prayer and petition, i-present natin yung request natin kay Lord. In return, God will give us peace. Hindi tulad ng mundo na talagang conflict at worry ang binibigay. At sa dulo, sabi doon will guard our hearts and your minds in Christ Jesus. Si Lord ang bahala dyan sa ating mga isipan na kung ano-ano yung mga iniisip na dapat hindi naman tayo nag-aalala. Nagbibigay siya ng assurance na, anak,
magtiwala ka. Di ba ba? Pinapagtiwala tayo sa Kanya. At nang hindi tayo dapat nagdududa sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Napakabuti talaga po ng Diyos. Hallelujah. So ano pa yung maaano natin dito sa Philippians 4 verse 6-7? Kung makikita natin dito, ang ina-unveil sa atin ng Holy Spirit that anxiety is not simply an emotional state, but it is an spiritual battle. Yung anxiety, yung sabi nga, di ba, do not be anxious about anything. Kumbaga, hindi lang to emotion natin na talagang nagugulumihanan tayo, nag-aalala tayo. But this is an spiritual battle. Kaya nga, ang sinasabi sa atin, through prayer and supplication and thanksgiving, tayong mga mananampalataya, ini-invite tayo to a divine exchange. Divine exchange ng during prayer. Kasi ang prayer kasi it's exchange eh. Exchange of what? Exchange natin yung worry natin kay Lord. In return, bibigyan tayo ni Lord ng kapayapaan. Kaya 'di ba sabi niya, and the God that gives peace beyond our understanding, that surpasses all understanding, the peace of God that surpasses all understanding. 'Di ba napakabuti? Grabe si Lord. Yung alalahanin natin, i-exchange natin sa Kanya. Yun yung gusto niya. Anak, ibigay mo sa akin yung mga worries mo, yung mga alalahanin mo. In exchange nun, bibigay kita ng kapayapaan. Kabaliktaran kasi tayong mga tao, gusto natin tayo yung nag-iisip. Pinoproblema natin yung sarili natin kung paano natin sosolusyonan. Samantalang sabi ni Lord, bigay mo yan sa akin. In exchange, pag binigay mo sa akin yung mga alalahanin mo, papalitan kita ng kapayapaan. Di po ba? Kaya nga sabi ni Lord sa yung 1 Corinthians 10:13, di ba? God is faithful. Siya yung gagawa, He will make a way of escape. Siya yung gagawa ng way of escape, hindi tayo. Pero, again, ang ating natututunan in this world, learn from our experience, tayo yung gagawa ng diskarte. Pero ang sabi ng Biblia, ibigay mo sa akin yung mga alalahanin mo. In exchange, bigyan kita ng kapayapaan. O diba? Ang galing ng offer ni Lord. Sa Kanya lahat ng mahirap, atin, light. Kaya pala sabi ni Lord, for my burden is light. Diba? Sa Matthew 11:29. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Kasi nga naman, ibibigay natin yung ating alalahanin sa Kanya, yung ating mga worry sa Kanya, ang anxiety natin sa Kanya. Ang kapalit nun, na may pasasalamat pala, ang kapalit nun, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Wow! Talagang super, super si Lord, At itong kapayapaan na to, hindi siya logical or explainable. It surpasses it surpasses understanding. Hindi kayang arukin ng ating isipan. Kaya kung isipin mo, Lord, paano mangyari ibibigay ko sa iyo yung lahat ng concern ko, lahat ng aalalahanin ko, tapos bibigyan mo ako ng kapayapaan. Paano mangyayari yun? Huwag mo nang isipin beyond our understanding nga eh. Kasi God will make a way. Kung ano yung paraan niya yun. Hindi na kayang karukin ng ating isip yun. Ang gusto lang ng Diyos, we need to trust Him. Magtiwala ta sa Kanya. Kasi nga, the presence of God
beyond yung it surpasses human understanding. Hindi kaya nating maunawaan ang isipan ng Diyos. Because it flows from God's presence, not from human reasoning. Kaya natin hindi siya maintindihan, mapalogic man yan, o paanong explanation man yan. Kaya nga, beyond human understanding yung kapayapaan na yun. Kasi nga, the presence of God Himself is already a peace. Kapayapaan na yun sa buhay natin. Magpo-flow na siya. So, ano yung connection sa buhay natin? Sabi po doon, do not be anxious of anything. Kahit anong bagay, wag na tayong mag-worry. So dito, pinakikita sa buhay natin na dapat magkaroon tayo ng freedom from anxiety. Kasi itong anxiety na to, itong pag-aalala to, divides us. Samantalang ang prayer, ang pananalangin, it unites us with God's presence. O di ba? So sa halip na mag-worry tayo, manalangin na lang tayo. Kasi ang worry, nagdi-divide sa atin sa Diyos. Nilalayo tayo sa Diyos. Samantalang ang panalangin, it unites us with God's presence. Kasi through in prayer, doon tayo nakikipagnig sa Diyos. We become intimate and close to God. So, pangalawa, di ba sabi niya doon, with thanksgiving. Di ba sabi niya, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. So, dito pinakikita yung power of gratitude, yung pagiging mapagpasalamat. Bakit? Bakit may kapangyarihan yung pagpapasalamat? Kasi, this thanksgiving, sabi ko nga kanina, shifts our perspective from fear to faith, reminding us of God's past faithfulness. So, pagpapasalamat natin, siniship yung our perspective. Nawawala yung takot, kundi napapalitan ito ng pananampalataya at pinapaalala sa atin yung mga katapatan ng Diyos na ginawa sa atin. In return, sa ating panalangin na may pasasalamat, God exchanged us with peace as protection. Ang ibinigay natin ay alalahanin, problema, si Lord, ang in-exchange sa atin ay kapayapaan. Grabe. So, ano yung ginagawa ng kapayapaan na to sa atin? 'Di ba? Peace as protection. It actively guards our inner life against despair. Kaya sabi dun sa 'di ba? Sabi dun sa verse, guard and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, this serves as our protection. Yung kapayapaan na binigay na Lord. Serves as and actively guards our inner life against despair, sa pagiging desperate natin. Sa sobrang natin, kawala ng pag-asa. Ginagard tayo doon. Protection natin yung kapayapaan mula sa Diyos. So imaginein mo yun kung hindi tayo nakipag-exchange ng problema natin sa Diyos. Talagang hanggang nga naman talaga ngayon, wala pa rin tayong kapayapaan na magiging dumating tayo sa hopelessness. Na ang hirap nun kapag hopeless case ka, even in a split minute, pwede mong ikamatay kasi pwede kang mag-isip ng magpakamatay. A hopeless person, ganyan ang nasa isip. Samantalang ang ino-offer ni Lord, ibigay mo sa akin yan. Palitan kita ng kapayapaan. Bigay mo sa akin problema mo na may pasasalamat.
ang ipapalit ko sa'yo kapayapaan na beyond human understanding. Grabe sa Lord, di ba? Tapos anong sabi? Makikita natin at kapag binigyan natin at payapa na tayo, mamuhay na tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Na yung buhay natin nakasentro na sa Diyos, huwag na sa atin. Kasi it's not about kung ano yung kaya natin kundi ano yung kaya ng Diyos sa buhay natin. Anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. So, kinakailangan meron tayong Christ-centered living. Kasi pag meron tayong Christ-centered living, nakasentro sa Diyos ang ating pamumuhay, meron tayong intimacy with God. So the Spirit reveals the true peace is found only in Christ Jesus, not in circumstances. So kahit ano pang mga bagyo, kahit ano pang mga circumstances sa buhay natin na hindi magaganda, hindi na tayo basta-basta natitinag. Kasi nga, yung fear, napalitan na siya ng faith. 'Di ba? Yun ang nagagawa ng nakikipag-exchange kay Lord ng worries. Kasi ang bibigay sa atin, peace. Pag binigyan tayo ng peace, ibig sabihin, payapa na tayo. 'Di ba? Ang sarap na makipag-exchange kay Lord. So, kung i-apply natin ito sa buhay natin na Philippians 4 verse 6 to 7, una, kinakailangan natin na each day we should begin with a prayer, not worry. Manalangin tayo, hindi yung problema yung iniisip agad natin. Replace natin itong mga anxious thoughts na to with communion with God. Manalangin tayo. Makipag-usap tayo kay Lord. Enjoyin natin yung presence ni Lord daily. And then next, i-practice natin yung pagpapasalamat sa Diyos. Practice gratitude intentionally. Try natin isulat bawat blessing ni Lord. Alalahanin ni Lord yung mga mabubuting ginawa ni Lord sa ating buhay at ipagpasalamat natin. Pag ginawa kasi natin yun, naaalala natin yung katapatan ng Diyos sa atin, kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. At ma-overwhelm tayo. Maaalala natin that God's peace, na sobra pala yung katapatan ng Diyos sa atin, at magiging mapayapa tayo. Kasi dahil tapat ang Diyos natin, magiging mapayapa tayo. In-exchange na natin Kaya payapaan ng Panginoon ang nasa atin. Because God's presence is already in us. And this peace that is in us, sabi nga kanina, is our protection. This serves like a soldier guarding our heart and mind. Para siyang sundalo na binabantayan ang ating isipan at ang ating mga puso. Para hindi tayo nakakapag-isip ng hindi maganda. At hindi tayo nagkakasala. At hindi tayo nagiging hopeless. But instead, yung wholeness in God, nararanasan natin. And then, what should we do now? You have peace in your heart. We share this as testimony kung paano ang kapayapaan ng Diyos ay sinustain tayo. Encouraging others to trust God also. So by this, we will be surrounded by people na kung saan nandun yung pagtitiwala sa Diyos, na taglay-taglay din yung kapayapaan. Kapag we are surrounded with people na payapa, nagtitiwala sa Diyos, edi ayos yung buhay natin, all of us lives in peace. Nakita niyo po yung domino effect nito sa buhay natin. Kapag lahat tayo nagtitiwala sa Diyos. In conclusion, itong Philippians 4 verse 6 to 7 is more than a command. It is really an invitation to divine intimacy.
The Spirit reveals that anxiety is overcome not by human effort, but surrendering to God in prayer, supplication, and thanksgiving. Hindi ito kaya ng human effort. Yung anxiety natin, ma-overcome natin, hindi dahil sa ating human effort, kundi by surrendering it to God in prayer, supplication, and thanksgiving. In return, God will grant us peace. At itong kapayapaan na to na binigay sa atin ng Diyos, supernaturally will guard us, will guard our hearts and our minds. So, let us embrace this promise and live in the wholeness that Christ offers. Manampalataya po natin at ipamuhay natin ito. Again, sabi no, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat Panginoon o God sa gift of peace na binigay niyo sa akin that surpasses all understanding. Salamat o Diyos dahil nagmula sa inyo yung offer na i-trade namin ang aming alalahanin sa iyo and in return, you will give us peace. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala. Manampalataya sa iyo, Panginoon. At nang hindi namin, Panginoon, dala-dala tong alalahanin na to, kundi i-trade namin ito sa iyo. Trade our sorrows so that you can turn our sorrows into dancing, into rejoicing, into peace. Teach us to bring our anxieties into you in prayer. At mamuhay kami na may pasalamat at pagtitiwala na kaya mo kaming proteksyonan, Panginoon, sa pamamagitan ng kapayapaan na pinangako mo sa amin. A peace that surpasses all understanding. It is beyond human effort. But your presence alone, Father God, is more than enough to give us peace. For you are the Prince of Peace. Thank you, Jesus. Salamat po muli. Patuloy niyong pagpalain ang bawat isa na naririto at maging yung mga nanonood sa online. Salamat po muli. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus.